So for today's video ay another rule na naman ang ating pag-uusapan, which is ang rule number 7. Rule number 7, some nouns ending in O, that is preceded by a consonant, form the plural by adding S, while others add ES. So some form the plural either way. Ayan. So kapag ka ang ating noun ay nag-end sa O, pero ang sinundan niyang letter ay consonant, so posibleng atin siyang ma-form natin ang plural form niya kung dagdagan natin ng S, or pwede din siya dagdagan ng ES. Or minsan, pwede din siya ang dalawa, pwedeng S or ES. Pero minsan, kadalasan, ES ang ating idinadagdag. Depende sa rule na pwedeng applicable dun sa kanya. Example, kimono. Kimono is singular, so dadagdagan natin ng S. Kimonos is plural. Ayan. So, another example. So, kung mapapansin muna natin yung kimono, kimono is nag-end siya sa O, and then ang sinundan ng O ay letter N. Pero S lang ating dinagdag. So, pwede siyang ganun. Pwedeng S lang idagdag natin, pwede din siyang ES. Next is tomato. Tomato, O ang punta or ang dulo ng noun, pero ang sinundan ng O ay T. Para ma-form siya into plural, dagdagan natin ng ES, no, tomatoes. No, hindi po siya pwedeng dagdagan lang siya ng S. ES talaga ang pwede sa kanya. So, yun ang rule. Another is mango. Mango in singular, mangoes in plural, may ES. Zero is singular, zeros is plural. Ayan, so may ES ang dulo. So, in another example naman po ang ating pag-uusapan. These are examples na pwede natin gamitan ng S or ES. Ito yung mga words na pwede lamang natin gamitan ng S or ES para ma-form siya into plural form. Example, cargo. So, ang noun na cargo, pwede natin siyang dagdagan ng S, cargos. No, pwede din siyang dagdagan ng ES, cargos. No, so, yan. Pareho lang yon. Tamang pareho ang cargos na S lang at cargos na ES. Another is moto. Moto is singular, and then dagdagan natin ng S, pwede rin, motos. And then pwede din siyang dagdagan ng ES, motos. Ayan, so pareho lang. Correct ang ganong way. So pwede siyang gamitan ng S at ES. Thank you.